Hello guys, good morning. Magbibigay lang tayo ulit ng kaunting idea about sa ating unit Toyota 4K engine. Maingay yung ating unit. May tikitik sound kang maririnig sa head. Ganon din sa arangkada, may tikitik, maririnig mo siyang maingay talaga. Bali, nakadalawang valve clearance na pala tayo guys dito sa ating unit. Kaya lang ay talagang medyo maingay pa rin. Medyo tumahimik naman nung na valve clearance natin. Kaya lang may time na may tikitik talaga. Yan guys, ito pala yung standard na sukat ng valve clearance ng ating Toyota 4K engine. 008. Ayan guys. Tsaka 0.012. Yan guys, ito yung ginamit natin sa pangalawang valve clearance. 0.007 tsaka 0.011. Medyo tumahimik naman guys, kaya lang may tikitik sound pa rin tayong naririnig. Baka mangyari din ito sa inyong unit guys. Yan guys, punta tayo dun sa ating unit para marinig nyo yung ingay na susolusyonan natin. Ayan guys, ikabit muna natin tong negative terminal ng battery. Ayan guys, kapag nasa condition yung inyong carburetor tsaka yung inyong makina, dapat yan kahit hindi tayo mag-apak sa gas pedal, dapat umandar yung ating unit guys. Ayan guys, narinig nyo naman yung andar. Talagang medyo maingay yung ating unit. Nakita na natin yung problema nito guys, kaya lang hindi tayo agad nakabili ng pyesa. Kaya ayan, bubuksan natin siya ngayon. Ngayon lang tayo makakapagpalit ng pyesa guys. Ayan guys, kung gusto mong malaman kung ano yung ating papalitan dito sa ating makina, ayan, panuorin mo lang tong video tutorial natin. Ayan guys, kalasin muna natin tong air cleaner nya. Tanggalin natin dito yung bolt. Ayan, 12. Gamit tayo dyan ng 12 na combination. Ayan, luwagan lang natin guys. Tanggalin natin tong kanyang air cleaner para madali tayong gumalaw. Tanggalin natin yung cable dito. Tanggalin natin tong vacuum nya, vacuum hose, kasi makasagabal sa atin yan. Gamit tayo ng back wrench 14 guys dito. Buksan natin tong head. Palitan na natin ang pyesa guys.
Ayan, pwede nating iangat tong kanyang head cover. Ayan guys, kapag na-tune up nyo na or na valve clearance nyo na at maingay pa rin, ayan, mag-check na tayo ng pyesa guys. Ayan, check natin tong kanyang mga push rod, baka may tama na guys. Ayan guys, ang firing order pala nito guys ay 1, 3, 4, 2. Ayan guys, ang firing order nya 1, 3, 4, 2. Ayan guys. Ayan, top dead center nyo lang yung piston number 1, tsaka i-check nyo itong nya, push rod, baka may sabit guys. Ayan, check din natin yung push rod ng piston number 3. Ayan guys, i-top dead center din natin tong piston number 3 para magalaw natin tong kanyang push rod. Ayan, yan dalawang push rod nya guys, magalaw natin yan. Ayan guys, ang running mate nga pala ng piston number 3 ay piston number 2. Ayan guys, ikutin lang natin tong bulante ulit. Top dead center natin yung piston number 3. Isa-isay natin yan guys. Lahat ng push rod i-check natin. Ayan. Ayan guys, yung piston number 3, nagalaw na natin yung push rod. Ayan, okay naman. Wala namang problema. Ayan, wala namang sabit. Smooth guys. Sunod natin guys ay itong piston number 4. Top dead center natin yung piston. Yung running mate nga pala dito guys, yung piston number 4 ay piston number 1. Ayan guys, ikutin ulit natin yung bulante para ma-top dead center natin yung piston number 4. Yan guys, nagalaw na natin yung push rod ng piston number 4. Ayan, ibig sabihin yan guys, naka top dead center na yan. Ayan, smooth naman yung kanyang push rod dito. Ayan, wala namang problema guys. Sunod natin yung piston number 2 guys. I-top dead center natin yung piston number 2. Ang running mate ng piston number 2 guys ay piston number 3. Yan. Bantayan natin yung exhaust guys ng piston number 3. Pag lumubog at umangat na, pumantay dito sa intake na valvula, yun guys ay naka top dead center na yung ating piston number 2. Ayan guys, umangat na yung exhaust ng piston number 3. Ibig sabihin, naka top dead center na yung ating piston number 2. Ayan guys, natap na natin yung piston number 2.
Dito guys, pansinin yung push rod nya. Ayan. Okay naman. Wala namang sabit yung push rod ng intake natin. Ayan, intake na valvula. Wala namang sabit guys. Pansinin nyo guys yung push rod dito sa exhaust na valvula ng piston number 2. Ayan o. Ito yung problema guys. Ayan o. Kilo yung push rod sa exhaust na valvula ng piston number 2. Ayan o. Ayan guys, tanggalin natin yan. Ayan, bago kayo magkalas ng push rod guys, kailangan naka top dead center yung ating piston number 2. Ayan, kalasin natin to guys. Palitan natin to ng ano guys, bali surplus lang din guys ang ipapalit natin dito. Makabili tayo sa junk shop. Ayan, tanggalin natin to guys para makita nyo. Gamit tayo dito ng 12 guys. Luwagan natin tong nut nya dito sa taas, yung pinakalak. Ayan, ganito lang yung gawin nyo guys kapag maingay yung inyong makina. Ganito lang muna yung inyong unang gawin para ma-trace nyo yung ingay. Ayan guys, natanggalan natin yung push rod sa piston number 2. Ayan, ito yung kanyang push rod. Check natin dito guys kung kilo talaga siya. Ayan guys, so laki ng kilo. Ayaw umikot. Yan guys, kilong-kilo yung ating push rod sa ano, sa exhaust ng piston number 2. Yan. Yan guys, palitan natin tong push rod. Bali isa lang naman yung naging problema nya. Ayan, ito yung nabili natin sa ano, junk shop. Bumili lang tayo ng isa guys. Nabili ko lang ito guys ng ano, halagang 100. Ayan, pansinin nyo ang ikot nito guys. Yan o, smooth. Hindi katulad dito guys, maalon. Yan o, hindi katulad nito. Yan guys, ikabit na natin to. Importante guys ay nasukat nyo ang haba nito guys. Dapat ay pareho sila ng haba. Yan, ikabit na natin. Sana ay mawala na yung ingay nya. Check natin kung may ingay pa rin.
gagamitin natin guys ay dahil ito ay exhaust, ang gagamitin natin dyan ay 0.011 guys. Ayan, hindi na tayo sumunod sa standard na adjustment ng valve clearance ng Toyota 4K kasi nga itong ating unit guys ay old model. Ayan, kaya ang gagamitin natin sa exhaust nya guys ay 0.011. Yan, isukatin na natin. Ayan guys, okay na, naikabit na natin yung ating nabiling push rod. Ayan, kapag wala namang problema yung mga push rod nyo guys, mas maganda i-check nyo na lang, tanggalin nyo lahat yung inyong push rod para ma-check nyo kung may tama o wala yung inyong mga push rod. Ayan guys, balik na natin yung cover nya, try natin paandarin ulit, sana ay wala ng problema guys. Ayan guys, ikabit na natin yung head cover, testing natin paandarin. Higpitin na natin. Tamang higpit lang guys. Balik natin itong kanyang vacuum hose. Ito yung supported vacuum, tsaka itong isa ay sa manifold vacuum. Kabit natin itong cable sa accelerator. Ayan guys, naikabit na natin. Pwede na nating testingin kung maingay pa rin, kung may pagbabago ba doon sa ating ginawa guys. Ayan guys, testing natin kung mawala na yung tikitik sound nya dito sa head. Ayan, okay na. Ayan guys, baka makalimutan nyo yung pamihit nyo dito sa sa flywheel. Baka maipa-start nyo guys, double check nyo lang yung ginawa nyo. Start natin. Ayan guys, hindi na siya katulad dati na talagang maingay, lalo at in-accelerate natin, lumalabas yung kanyang ingay sa head guys. Ayan, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano masolusyonan yung tikitik dito sa taas guys. Ayan guys, sana may nakuha kayong idea sa ating ibinahaging tutorial ngayong araw. Please like and paki-subscribe naman po ang aking channel. Maraming salamat po.